Nasa serye tayo no ng Book of Isaiah at nakakagulat ang mga propesiya o pananalita ni Isaiah sa kanyang mga kababayan sapagkat kanyang tinawag ang kanyang mga bayan, lalo na ang mga namumuno, yung rulers, na Sodom at ang mga tao ay mga taong Gomora. Alam naman natin, ang Sodom at Gomora ay ang sinunog ng Diyos. Tinupok ng Diyos. Ang Sodom at Gomora ay bayan na ang pamumuhay simula sa pamunuan hanggang sa pangkaraniwang tao ay mga gawain na nakapagbibigay ng pagkamuhi ng Diyos sa bayang ito. Dito nga nakuha ang salitang Sodomite. At kapag ikaw ay tinawag na Sodomite, ay ang tanong ay, ano ka ba? Babae o lalaki? Di mo na ma-distinguish. Nung panahon ko, ang tawag sa mga bading ay binabae. Panahon pa ng lolo ko yun. Pero ngayon ay mukhang pinaganda yung salita. At ang mga babae ay talagang nagpupumilit na maging lalaki. At maririnig nyo ang kanilang paliwanag, ito ang gusto ko. Kung bakit ako'y namumuhay ng ganito, ay dahil ito ang gusto ko. At walang sino man ang makakapigil sa akin. Ito ang isang bagay na makikita natin kung gaano kasama ang tao. Sino ba ang mayroong karapatan na gumawa ng batas? Sinabi natin nung sinimula natin ang Book of Isaiah, ang Diyos lamang. Dahil siya lamang ang manlilikha at wala nang iba pang manglilikha. At kung ikaw ay likha ng Diyos at lahat ng tao ay likha ng Diyos, ang Diyos lamang ang maaring magsabing, ito ang nais ko at ito ang batas. Kung bakit tinupok ng Diyos ang Sodom at Gomora ay dahil pinilit at ninais nilang gawin ang kanilang gusto. At ngayon ay sinabi ni Isaiah na ang kanyang bayan ay tulad ng Sodom at Gomora. Sa umagang ito ay nais kong ipangaral sa atin kung ano ang mga nakapagbibigay ng kamuhian ng Diyos sa mga bayan o sa bayang Israel dahil sa kanilang maling pamamaraan ng samba. At dito ay makikita natin ang maling samba o ang maling paglapit sa Diyos at ang tama na samba at paglapit sa Diyos. Ako ay nanggaling sa Charismatic Church. Ako ay mangangaral ng Charismatic Church. May 10 taon din yon. At sa tingin ko ay ang pamamaraan ng samba ng Charismatic Church ang siyang tama dahil buhay na buhay ang samba at meron dating awitin na sinasabing God's not dead, He's alive. At kapag inawit yung God's not dead, He's alive, talagang buhay na buhay ang mga taong nasa panambahan. Kapag ako'y napunta sa mga churches na himno, patay ang Diyos doon. Dahil walang buhay. Ang titigas ng mga tuhod, ang ayaw itaas ang kamay, at ayaw gumalaw. Napansin ba ninyo kung ano ang dalawang uri ng obserbasyon ng pagsamba? Ang isa ay vibrant daw, buhay na buhay, lively, maingay. Ang isa naman ay di kumikilos, parang mga tuod. At dahil dito ay naitanim sa aking isipan na ayokong maging Baptist. Dahil ayokong sumamba ng parang tuod. Okay na ako sa ganitong samba sa charismatic.
At kuminsan ay kinakailangan magpakita ng galing, angking galing ang aming mga musicians. Kaya meron pa kaming mga ad-lib. Ad-lib ay para ipakita lang ang kanilang angking galing ng pagtugtog. At talagang enjoy na enjoy kami. Alin kaya ang tama? Alin kaya ang nakapagbibigay ng luwalhati sa Diyos? Natatandaan ko nung ako ay tinanong na ano ba ang mas mainam na ibigay natin na regalo sa isang birthday na malapit sa atin. At iba't iba ang isipan ng pagbibigay ng regalo. At hindi ba't kapag tayo magre-regalo sa isang tao, kung ito ay kanyang kaarawan, ang iisipin natin ay ano kaya ang gusto niya. Naalala ko nang sa bata ay ako'y nagbigay ng regalo at ang inisip ko ay regalong gusto ko para sa kanya. Alam niyo ang ginawa ng bata? Pagbukas nung regalo na naka-gift wrap, tinignan lang at itinabi. Para bang ang sinabi ko, mahal yun ah. Pero para sa kanya ay hindi yun ang kanyang gusto. At ganito tayo kuminsan sa pagsamba natin sa Diyos. Tayo nag-iisip kung ano ang gusto natin para maluwalhati at matuwa ang Diyos. Sa halip na alamin natin ano ba ang gusto ng Diyos kapag siya ay ating sasambahin. Ang aking teksto sa umagang ito ay Isaiah chapter 1, verses 10 to 20. Hear the word of the Lord. Verse 10. Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Give ear to the teaching of our God, you people of Gomorrah. What to me is the multitude of your sacrifices, says the Lord. I have had enough of burnt offerings of rams and the fat of well-fed beasts. I do not delight in the blood of bulls or of lambs or of goats. When you come to appear before me, who was required of you this trampling of my courts? Bring no more vain offerings. Incense is an abomination to me. New moon and Sabbath and the calling of convocations I cannot endure. Iniquity and solemn assembly, your new moons and your appointed feast, my soul hates. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Wash yourselves. Make yourself clean. Remove the evil of your deeds from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do good. Seek justice. Correct oppression. Bring justice to the fatherless. Plead the widow's cause. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be eaten by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. Father, we come to you once again this morning as we read your word. May you give us understanding, open our minds, and we ask the Holy Spirit to be our teacher this morning, that there may be joy as we understand your holy word. We also pray that you bless your preacher, that his preaching
will be your word according to your word. In Christ's name, Amen. I will not be dealing about the right or correct worship na patungkol dito sa ating Reformed Baptist teaching ng regulative principle of worship or yung tinatawag natin na ibang pamamaraan that it is not regulated by the Word of God. Ngunit, I would just deal dito sa text at dito sa context ng panahon ni Prophet Isaiah. Kung makikita natin, ang panahon ng ministeryo ni Isaiah this was during the turbulent times. At dito ay napakahaba ng mga hari ng si Isaiah ay mayroong influence ng pangangaral at pagtuturo. This was in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. And these people are all kings of Judah. At dito sa panahon ni Isaiah, ang spiritual na kalagayan ng Jerusalem at Judah ay bagsak. Kanina narinig natin ang panalangin na ang akala natin ay ang Pilipinas lamang ang ubod ng gulo at nang siya ay na-focus sa world news, ay mayroon pa nga tayong pasasalamat na hindi ganun kawasak ang ating bansa kumpara sa mga ibang bansa na ilang taon na nawasak dahil sa digmaan. At bakit ba mayroon ganito? Ano ba talaga ang sanhi kung bakit ubod ng gulo ng mundo, ubod ng gulo ng mga bansa? Ngayon, kung titignan natin dito sa Jerusalem, ay sinabi ng Panginoon, if you will rebel, if you will refuse my word, you shall be eaten by the sword. Kaya't ang kaguluhan, ang digmaan, ang kamatayan at ang pagbagsak at pagwasak ng isang bansa ay dahil sa pagtalikod sa salita ng Panginoon. Sa New Testament, sinabi ni James sa chapter 4, draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Ang tanong, paano ba tayo lalapit sa Diyos? At papaano ba na ang Diyos ay lalapit sa atin? Ito ang aking sermon. At dito sa binasa natin na mga talata, mapapansin ninyo na sa chapter 1 verses 10 to 15 ay ang maling kaparaanan ng paglapit o pagsamba sa Diyos. At ito ay tinatawag nating punong-puno ng pagkukunwari. Mayroong silang ritual sa Old Testament. Alam naman natin na ang ritual or sacrifices, ang kanilang pagsambat, paglapit sa Diyos is through the animal sacrifices. Meron tayong nabanggit na new moon at meron tayong nabasa dito sa mga talatang ito na mga incense at mga blood of bulls or of lambs or of goats. These are animal blood sacrifices. Ngunit ang sinabi ng Diyos, these are vain offerings. Ito ay mga abominable. Ito ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya verses 10 to 15, we will find the wrong way, the hypocritical ritual. And pagdating ng verses 16 and 17, and we will find the right way to approach God. At dito, ang right way to approach God ay ang pagsisisi sa kanilang kasalanan. At hindi lamang pagsisisi, ay pagkakaroon din ng pagbabago sa kanilang pamumuhay. Alam nyo, isang bagay yung tayo ay nagpapahayag ng ating kasalanan over and over and over again, pero ang tanong ay, meron bang pagbabago sa ating mga ipinapahayag na kasalanan? Well, hindi natin sinasabing magiging perfect tayo sa mundong ito, pero
isipin ninyo ang inyong ipinapahayag na kasalanan. Mayroon ba tayong improvement? Meron ba tayong change living? Meron bang ika nga yung level up? Meron ba tayong ganito na nakikita sa ating buhay? And so, ito ang panahon ni Isaiah na ang mga kanyang kababayan ay sumasamba sa Diyos, naghahandog sa Diyos, ngunit ang sabi ng Diyos, these are vain offerings. I cannot endure iniquity and solemn assembly. Kaya makikita rin natin na ano ang tamang gawin natin. Na ang right way is the way of repentance and change living. At pagkatapos ay ano ang alternatibo? At dito nga sa aking binasa, ang alternatibong ating makikita, tingnan ninyo kung paano sinabi ng Panginoon sa mga Israelitang ito. Come now, sa verse 18, let us reason together. Ayun, ano yung kanilang pag-uusapan? Come now, let us reason together. Sa isang banda, para bang yung word na reason ay napakagaang kasi tayo ay magpaliwanagan sa isa't isa. Pero itong sinasabi sa konteksto, di ba nyo napansin? Gamitin ninyo ang inyong matinong isipan. Di ba ninyo napansin? Di ba ninyo naranasan? Di ba ninyo nauunawaan? Kapag kayo'y sumusuway sa Diyos, ganito ang inyong buhay. Kapag kayo ay sumusunod sa Diyos, ay kayo'y pinagpapala. Hindi lamang yung, come on, let us reason together. Ang sinasabi ng Diyos, alam niyo yung dating kasabihan natin, kailangan pa bang i-memorize yan? Alam niyo na. Alam niyo na kapag kayo'y namumuhay sa kasalanan, ang buhay ninyo'y mabigat, ang buhay ninyo ay magulo, at ang buhay ninyo ay bagsak at dapang-dapa. Bakit? Dahil kayo'y nagre-rebelde sa Diyos na siya lamang ang makapagbibigay ng pagpapala sa inyo. At kung kayo ay namumuhay ng may pagsunod, yun yun, sa may verse 19. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Dito, ang makikita natin ay napakaingat ng mga Israelita, particularly dito sa Jerusalem at dito sa Judah, napakaingat nilang gawin ang animal sacrifice ceremony. Sinabi ng Diyos, I have had enough of burnt offerings of rams. Ang point dito, and the fat of well-fed beasts. Punong-puno na ang inyong mga handog. Hindi kayo kuripot sa handog. Kayo ay nagbibigay ng napakaraming handog. And yet, ang sabi ng Diyos, I do not delight in the blood of bulls or of lambs or of goats. When you come to appear before me, who has required of you this trampling of my courts? Ngayon, alam naman natin ang trampling ay parang yan ay nagmamarcha. Ngayon, maintindihan nyo na nag-uumapaw talaga yung kanilang animal sacrifices. When you come to appear before me, nandoon yung trampling of my courts. Maingay.
Maingay ang hakbang ng mga bulls, maingay ang hakbang ng mga lambs, maingay ang hakbang ng mga goats. Kaya nga sinabi ng Diyos na punong-puno na siya ng burnt offerings of rams. Maingay. Ibig sabihin, parang masaya. Maraming handog. Pero ang sabi ng Diyos, but these are vain offerings. Yung incense, which symbolizes an offering of fragrance to the Lord, is an abomination to me. Ano ang point? Ang punto rito, you would notice how this supposed to be na mga tinatawag na people of God, they do all the rituals carefully. Sumusunod sila sa detalyadong katuruan at pamamaraan ng paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng handog ng mga hayop na ito, thinking na kung sila ay magiging matapat sa ritual, na hindi sila parurusahan ng Diyos. At pagpapalain sila ng Diyos. Ngunit ang sabi ng Diyos, ang inyong handog ay walang saysay. Hindi ko ito tinatanggap. Hindi ko ito tinatanggap. Your gifts are worthless. Your offerings are abomination. At ang sabi ng Diyos sa verse 13, bring no more vain offerings. Incense is an abomination to me. Meron, ang panalangin nyo, nandun yung calling of convocations, I cannot endure your solemn assembly. Bakit? Bakit tinawag ito ng Diyos na ang inyong handog ay walang saysay? Ang offerings nyo ay nakapagbibigay ng poot sa akin? Ang worship service ninyo ay evil. Bakit? Dahil sa verse 15, when you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not listen. Because, sabi ng Diyos, your hands are full of blood. Kung unawain natin, ang animal sacrifice ay talagang madugo. Dahil kinakatay ang hayop. And so, tama ba na hindi tinatanggap ng Diyos ang kanilang handog dahil sumusunod lang naman sila sa utos ng Diyos? Paano ba nila natutunan gawin ang animal sacrifices? Galing din yun sa Diyos. Yun ang ibinigay ng Diyos kay Moses at ito ang tinuro ni Moses sa bayang Israel. And so your hands are full of blood. In a sense, itong mga dugo ng hayop na ito, galing sa inyo. Ngayon sinasabi nyo, ay hindi katanggap-tanggap ito. Or, ang talagang kadahilanan kung bakit sinabing your hands are full of blood, dahil kayo ay pumapatay ng inosente. Kaya nga't sinabi sa verse 16, remove the evil of your deeds from before my eyes. Kayo'y mamamatay tao. Cease to do evil.
Learn to do good. Seek justice. Correct oppression. Bring justice to the fatherless. Plead the widow's cause. Inaapi ninyo at pinahihirapan ninyo ang mga balo, ang mga bao, ang mga fatherless, ang mga mahihina. Ginagamit ninyo ang inyong kayamanan at kapangyarihan para kawawain at pahirapan ang tao. Wala kayong hustisya. Para sa inyo, ang hustisya ay kung pabor ito sa inyo. And that is why, ang sabi ng Diyos, I will not hear your prayers. Bakit? Because their prayers are not much. Hindi ito kasama at kadikit. They are not much by godly lives. Gusto nilang pagpalain sila ng Diyos. Pero sila naman talaga ang source ng kapahamakan ng kapwa-tao nila. Napansin ba ninyo yun? Sila ang dahilan kung bakit kasumpa-sumpa ang kanilang bayan. And yet, mahaba sila manalangin. And yet, napakarami ng kanilang handog sa Diyos. Ang nais ng Diyos ay tamang pag-uugali. Makikita ninyo, ang tamang may ugnayan sa Diyos, ang magiging bunga nito ay tamang pag-uugali. At dito sa context na ito, ang tamang pag-uugali ay ang pagtulong sa mga oppressed, sa mga fatherless, sa mga widows. Now take note of this. Here is the true evidence that a person knows the Lord. Ito ang totoong ebidensya na ang isang tao ay may ugnayan sa Diyos at kilala niya ang Diyos. Alam niyo kung anyone can perform ritual sa Old Testament ito. Kahit sino ay pwedeng maghandog ng hayop, pumunta sa pare, sa Levita, anyone can perform rituals, but the person who acts like God is the person who has entered into a life-changing relationship with Him. And that is clearly what God wants. Sa panahon natin ngayon ay wala na tayong animal sacrifices. Tapos na yun. Dahil yung mga kinakatay, pinapatay at inihahandog na hayop, ang tumuturo nun ay ang kordero ng Diyos. At siya si Jesus. Kung kaya't meron na tayong discontinuity ng animal sacrifices. Kaya't pag nakita natin sa Old Testament, nandun yung mga physical na sacrifices kasi talagang nakikita mo at naririnig mo ang mga bulls, goats, rams na inihahandog. Literal na nakikita mo. Tayo hindi na natin naabutan yung pagkapako ni Kristo sa krus. Ngunit pagdating sa bagong tipan ay merong tinatawag na spiritual sacrifices. At ang ating spiritual sacrifices ay ano? Ang ating papuri sa Diyos. Itong pagpunta natin sa panambahang ito tuwing araw ng Panginoon is a spiritual offering to the Lord. Kaya pag tinignan natin na pwede pa ba natin basahin itong Isaiah na ito, hindi natin panahon ito. Kaya nga merong mga ibang mga Christians, they would not read or they would stop reading the Old Testament because they say na hindi na natin panahon yan. They will only read the New Testament dahil ito ang panahon natin.
Ngunit, kung titignan natin, yung pangyayari sa panahon ni Isaiah ay mayroong relevance sa ating mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. At ano ang gusto kong point? And this is my teaching point. The human tendency to use religious behavior as a means of manipulating God for our own benefit. Ganito tayo mga tao that we have this tendency na gagamitin natin ang ating pag-uugali na magiging maayos, magiging maingat at magiging stricto sa panambahan. Na parang may pulis na, oh, bakit ganito ka? Oh, bakit ganito? Oh, bakit ganon? Oh, bakit ka ganyan? Hindi dapat ganyan. Pag sumasamba tayo sa Diyos. And yet, ang kapalit ay, o Diyos, napakaingat namin sundin ang inyong salita pag sumasamba kami. Anong kapalit? Pagpalain mo naman kami. At ganito ang nakita ni Prophet Isaiah na napakaingat ng kanyang mga kababayan ng paghandog sa Diyos ng mga animal sacrifices. Di ba? Umaapaw nga eh. And yet, ang sabi ng Diyos, these are vain offerings. Kung minsan, dumating ba sa isipan natin talagang susundin ko kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang pagsamba? Walang absent ng Lord's Day. Totoo naman, kaya yun eh. 52 Sundays lang yun. Versus ilang araw? 365. Diba? 365 days in 1 year. Ang araw ng Panginoon ay 52 lamang. Nung ako ay bago sa Reformed Baptist, alam mo yung ginawa ko? Nung naliwanagan ako sa kahalagahan ng araw ng Panginoon, minarkahan ko lahat ng linggo. Para pagtingin mo sa kalendaryo, kita mo yung linggo. O minamarkahan ko ang araw ng linggo. Unang-una, ako'y anak ng Diyos, yun ay araw ng Panginoon. Nasaan ako kapag araw ng Panginoon? O kaya, namamasyal. Well, kung minsan hindi mo maiwasan na talagang ikaw ay mawala dahil umalis kayo ng before Sunday at ikaw ay naipit. Pero kung ito ay regular na nangyayari, alam niyo kung ito ay regular na nangyayari, mga kapatid, ganun mo kabilis ipagpalit yung 52 days in 365 days sa 1 year. But, ang point dito ni Isaiah, ito yung mga walang absent sa 52 days ng isang taon. Ito yung maingat na talagang sumunod sa the Lord's Day. Ang problema, hindi naman tuwid yung buhay. Ang problema, masunod at maingat na sinusundan ang samba, ang New Covenant worship, and yet, ino-oppressed, pinahihirapan ang mga fatherless, ang mga widows, at hindi patas sa pamumuhay, walang hustisya. And so it is relevant sa atin itong sinasabi ni Prophet Isaiah. Dito sa Old Testament, ang worship na makikita natin is that ang paniniwala ng mga Israelita, mas marami silang ibinibigay the more that they control God. Kung minsan, yun yung mindset nila.
Ibig sabihin, malapit na. Ang point ko ay, sa Old Testament, they think na mas marami silang handog, mamamanipula nila ang Diyos. Kayo ba ay naging Katoliko nung araw? Binibihisan ba ninyo ang inyong santo sa altar? Binibigyan ba ninyo ng sampagita at rosas ang inyong mga santo sa altar? At pagkatapos ay lalagyan nyo ng high alay na ticket sa altar. Alam ko yan, ginagawa ng tatay ko yan eh. Hindi, wala pang loto nun. High alay, rumble pa yun. Bibili ang tatay ko ng maraming sampagita, lalagyan ng rosas, at may pahimas-himas pa yun eh. Marami kayo nakikita. Pagkatapos yung rumble ticket sa high alay, but alam ko, ako ang tigabili, ako ang utusan eh. May number siya, ira-rumble mo. At ilalagay yun sa ilalim ng rebulto. Ito ang tao. Bibihisan mo ang Diyos-Diyosan, bibigyan mo ng bulaklak, sa akala mo, kaya mo siyang imanipula doon sa mga ginagawa mo. At pagkatapos, Lord, pagpalain mo, tumama sana ha, sana naman. Alam niyo, ang tinuro ng Panginoong Yesus na panalangin nung nagtanong ang kanyang mga alagad, Lord, teach us how to pray. Ito ang sinabi niya, Our Father, who is in heaven. Alam niyo ang ibig sabihin nun? Ang Diyos natin wala sa lupa. Ang Diyos natin nasa langit. Pero ito ang isang katuruan. That is the teaching of the transcendent God. Meaning, ang Diyos natin ay kailanman ang kanyang kaparaanan na hindi kaparaanan ng tao. Siya ay napakalayo at napakatayog at siya'y iba. Tingnan niyo ang karugtong. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Holy is your name. Kung minsan nakakala natin kapag pumapasok yung word na holy ay yung ting, merong ring sa ulo. Holy is the otherness of God. Ang ibig sabihin ng holy is your name. Kaya nga kay Isaiah, holy, holy, holy is the Lord. Hindi lamang siya walang bahid ng anumang karumian at kasalanan, kundi iba ang Diyos. Iba, hindi isipang tao ang Diyos. Hindi natin siya kayang lokohin. Hindi natin siya kayang i-manipulate. I hope na pag kayo'y naglaglag dun sa ating offering box, Lord, malaki-laki to. Sana naman. You get my point? No! Kung minsan nangakala ng mga tao, sa kanilang mga gawain, tulong sa church, at mga aksyon, religious activities niya, yung pagiging committed niya sa gawain ng church, might placate God's anger sa kanyang ginagawang kasalanan. Ano yan? Offsetting? And so, anong makikita natin dito? What God requires doon sa mga lumalapit sa Kanya is that we simply surrender to Him. And we trust God. And we obey His Word. Alam nyo, surrender to God, trust God, obey His Word. Kung tutuusin, nakakatakot yun Kasi, trust God. Tumatakbo isip natin Hindi ganito ang takbo ng isip ko, paano ako magkaroon ng pera And yet, we need to trust God. Kahit sa laman ng bulsa natin, we need to trust God.
At kapag tayo ay pipili at gagawa ng desisyon, we need to trust God and obey His Word. At ito ang sinabi ng Diyos, and the Lord will bless us. Useless ba yung animal sacrifices sa Old Testament? Sabi ko kanina, ang Diyos naman na nagturo at magbigay sa kanila kung ano ang dapat na tamang samba. At ang tamang paglapit sa Diyos sa mga Israelita ay through animal sacrifices. Ngayon, ang paglapit natin sa Diyos is the Lord's Day. Ang akala ng mga Israelita, gawin mo yung mga animal sacrifices and that's it. Kota ka na. Actually, ang tinuturo ng animal sacrifices ay upang ipakitang may umaako ng inyong kasalanan. Yung bulls, yung tupa, yung kambing na kinakatay at inihahandog, silang namamatay para sa iyo. And so sa mga Israelites, ay hindi yung porkit nagawa na nilang lahat yun, ay okay na sila sa Diyos. In fact, yung mga symbols na yon, yung mga rituals na yon, ay ang tama ay nagpapaalala sa kanila na sila'y nakagagawa ng kasalanan at may nagbabayad at namamatay para sa kanilang kasalanan. At ano ang magiging bunga nito? Ang magiging bunga nito ay maingat na pamumuhay. Sa atin ngayon, mayroon tayong Lord's Supper every Lord's Day, kada hapon. Ang akala ng iba, magpartake ako ng bread and wine, ay okay na. Nakain ko yung tinapay, pumasok si Kristo sa buhay ko, inainom ko yung alak, pumasok yung dugo ni Kristo sa buhay ko. It is pointing to the work of Christ. Na kapag tayo kumain ng tinapay at uminom ng alak, tayo ay pinapalalahanan na si Kristo ay namatay para sa akin. Sa Old Testament, the people, the Israelites, they need visible, physical actions to express spiritual truths. Sa atin, tayo yung mga ligtas na, pati ang baptism. Hindi nakapagliligtas ang baptism, ngunit ito ay nagpapaalala at nagtuturo sa atin na tayo'y bagong nilalang. Wala na ang dati, kaya't inilulubog. Ang kasalanan ay nailibing na. Si Kristo'y namatay para sa atin. Ang kasalanan natin ay binayaran na ng Panginoong Hesus. At ang pag-ahon natin, tayo'y bagong nilalang. Wala na yun dati. Sa communion ay ganun din, sa bread and wine. At ano ang ating makikita ang mga outward acts after this? Gratitude. Kaya nga mga kapatid, nawa, kung kayo'y mga anak dito, huwag niyong sabihin na, ayan, pagbibigyan ko si tatay at si nanay para mag-church. Jollibee, ha? O kaya kung minsan, kung ikaw ay may hinihiling, gagawin mo ito, pero nakikita niyo ba ang nangyayari? Ang gratitude, kahit anong mangyari, ako'y sasamba.
This is my devotion. Kaya, symbols, yung ritual sa Old Testament na nakita natin, they are not useless. They can be meaningful because they help us express spiritual realities in a concrete way. Ang danger nito is that a person might offer spiritual sacrifices, attend church, pray publicly, or do religious routines. But if their heart is rebellious, meaning kung ikaw ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, unrepentant, yung handog mo is useless. Your worship is useless. It's empty. Bakit ba tayo gumagawa ng ganitong samba? Bakit ba tayo gumagawa ng ganitong pagtitipon? Kasi ganitong gagawin natin forever and ever. Pagbalik ng Panginoong Yesus. Pag binasa natin ng Revelations, hindi pa nga dumarating si Jesus. Yun ang ginagawa ng mga saints na nasa langit. Kaya, kung issue sa'yo ang worship, kung issue sa'yo ang pagsamba sa Diyos, di ba mag-iisip talaga ang mga kasama mo? So nakita natin dito kay Isaiah na ang masamang pag-apply ng mga ritual sa kapanahunan nila ay sa kanilang iniisip na ginagawa nila yung ritual na yun, okay na sila. Kahit ang buhay nila ay baluktot. Ang turo ay nandyan ang ritual sa matandang tipan sa mga Israelita at may reflection ito sa kanilang puso. Sa atin, hindi dahil maaring ikaw yung isa sa perfect attendance ng 52 Sundays at yun ang iyong pinagmamalaki at iyong pinagkukuhanan ng katiyakan, and yet, ang buhay mo ay malayo sa Diyos. And let us be reminded sa mensaheng ito ni Prophet Isaiah na hindi ito ang ating motibo kung bakit tayo nag-church. Nawalan ba kayo ng perang malaki? Nanakawan ba kayo ng pera na malaki? Ang unang pumasok at ang sabi mo, hindi kasi ako nagbibigay sa Panginoon, kaya nanakawan ako. Nakita niyo kung bakit ko sinasabi ito. Pag may masamang nangyari, ang unang pumapasok, hindi ko kasi ginawa yung sinabi ng Diyos. Ang ibig mo sabihin, kung gagawin natin ito, ay para bang, Lord, baka naman. Merong blessing lagi. Hindi ba parang namamanipulate natin ang Diyos? Kaya pag may pangit na nangyari sa atin, ang prayer natin, wala naman akong pagkukulang sa iyo, Panginoon. Bakit mo ginawa sa buhay ko ito? Hindi halata. Pero ang totoo, ginagawa natin para wag tayo makaranas ng pangit sa buhay. It is easy to think that when we are faithful sa mga church worship, if you are faithful sa prayer, sa Bible reading, sa devotions, and giving financial support sa church, at sinasabi natin, hindi ako nag-aalak, hindi ako nagdodroga, hindi ako naninigarilyo, Panginoon, clean living ako. And it's easy to think that because you're doing all these things, that God owes you something.
Ito yung maging babala sa atin. Maging babala na may checklist tayo ng ating mabubuting gawa. Ano may ibig kong sabihin? Kaya nagko-compare ka sa mga ibang mga members sa church eh. Kasi mas marami yung check mo kaysa sa kanya, konti yung check eh. Ano ang nagiging basis? Tayo ay nagiging self-righteous before God. And because ang dami ng checklist mo sa buhay mo, you may think, I've already done enough. At ako'y pagpapalain na ng Diyos. And so we can wrongly assume that if we do the basic religious practices, God should be satisfied and not expect deeper obedience or transformation from us. Mas yung action na yung ginagawa natin kaysa yung pagbabago sa atin. Now, I will close with this. Two verses. Nung sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 13, verse 35, kayo yung aking mga alagad. Ngayon, anong sinabi ni Jesus? By this, all men will know that you are my disciples. If you are a follower of Christ, makikita sa iyo ang pamumuhay at pag-uugaling tulad ng Panginoong Jesucristo. Now, all men will know that you are my disciples. May karugtong, if you love one another. Now, let me tell you this. Faithful ka sa church worship. Present ka sa church worship. How is your relationship with your brothers and sisters sa church? Alam niyo sinabi ni Paul na magaling kang mangaral, marami kang kaloob, but without love, maingay ka lang. Kung wala kang pagmamahal sa kapwa mo mananampalataya, unang-una, maingay ka lang. Napansin ba natin itong fruit of the Spirit? Yung fruit of the Spirit sa Galatians chapter 5, I will end dito sa point na ito. At sa talatang 22 at talatang 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Napansin ba ninyo ang bunga ng Espiritu Santo? These are relational fruits. Alam nyo, hindi ito yung mayroon akong bunga ng Espiritu Santo, hallelujah, amen. Nasaan yung iyong pakikitungo sa iyong kapwa? Nasaan yung iyong pagmamahal sa iyong kapatid sa pananampalataya? And so our worship practices and religious activities are intended to be symbolic of deeper realities. Hindi pwedeng paghiwalayin yung ating samba, itong ginagawang to sa ethical behavior natin. Because we can live the appearance of obedience and yet be living a self-centered life that is nothing but rebellion. Ikaw ay relihiyoso, matapat sa gawain ng church, but kung wala kang pagbabago sa buhay, in the absence of changed life, what's the evidence that you're a child of God? Hindi pwede na sinasabi mong alam ko ang aking pananampalataya,
and yet di makita sa iyong buhay. Hindi pwedeng hindi namumunga ang isang anak ng Diyos. Alam niyo bakit? Ang totoong anak ng Diyos, nananahan ng Espiritu Santo sa kanyang puso. At kung ito'y nasa buhay natin, ito ay mamumunga. Tayo manalangin. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa sermon na ito. Salamat at kami ay binigyan nyo ng tamang pamamaraan at katuruan kung paano kami lumapit sa inyo. Salamat at sa iglesyang ito, Diyos, ay naroon ang pagpapahalaga ng inyong salita. Ngunit nawa, makita namin na hindi lamang ang pagiging orderly sa aming pong liturgy at sa worship service, kundi magkaroon po kami ng submission sa iyo, devotion sa iyo, magpasakop sa iyo. At totohanin ang aming pagpapahayag at panalangin na ikaw ang Panginoon, ikaw po ang masusunod at kami susunod sa iyo. At dalangin namin, Diyos, sa iglesyang ito, wag lamang kaming maging tama sa liturgy, sa pamamaraan ng samba, kundi ito ay makita sa amin pong mga pamumuhay na masabing kami nga ay totoong mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.